Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy na nagpahayag sina Pablo at Bernabe sa Antioquia ng Pisidia. Nahati ang mga tao. Tinanggap ng mga Griego ang katuruan ni Pablo. Talagang magandang balita ito para sa kanila. Hindi na nila kailangan pang tupdin ang mga kautusan ni Moises, lalong-lalo na ang mga ritual na pagsamba ng mga Hudyo. Hindi na kailangan sundin ang maraming pinagbabawal na pagkain at gawain. Mapapasa kanila na rin ang biyaya ng Diyos at ang mga pagpapala basta lang manalig sila kay Jesus at sundin ang mga aral niya. Dahil sa balitang ito, marami ang mga sumunod kay Pablo. Nainggit dito ang mga Hudyo. Iniwan na sila ng marami at sumunod na kay na Pablo at Bernabe. Nung pinapaalis na sila ng mga Hudyo, sa tulong ng mga babae at lalaki na may influensya sa lipunan, at sila yung sumusuhol sa mga tao na paalisin yung dalawa, matapang na sinabi ni Pablo at ni Bernabe na ang pangyayaring ito ay naaayon sa sinabi sa kasulatan na ang mga hentil ang tatanggap ng balita ng kaligtasan. Unang ipinahayag nila ang balita sa kanila ng mga Hudyo, pero dahil sa tinanggihan nila ito, kaya pupunta na sila ngayon sa mga hentil. Pinagpag nila ang mga alabok ng kanilang sandalyas sa harap nila at tumuloy sila sa susunod na lungsod sa Iconio. Akala na kumukontra sa mensahe ng mga Kristiyano na mapipigilan nila ang pagkalat ng magandang balita. Hindi ito mapipigilan. Patuloy itong dadaloy sa iba. Mapapasama lamang ang mga kumukontra dito.
Tinalikuran nila ang pagkakataon na sila ay maliligtas. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin na lalong makilala si Jesus. Tayo ang mapapasama kung hindi tayo tutugon sa pagkakataon. Patuloy ang paglaganap ng magandang balita. Maiiwanan lamang tayo kung hindi tayo makikiisa dito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabubuting katiwala ng magandang balita. Tanggapin at pahalagahan ito. Wag po sana kaming maiwanan ng daloy ng kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.